sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pakikinig at pag-subscribe sa inyong YouTube channel ang isa sa mga desisyon na hindi ko pinagsisisihan. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bes. 27 years old at taga Muntinlupa City. Ako yung tipo ng tao na kahit na walang third eye ay lapitin ng mga unseen creatures. Sa totoo lang, bata pa lamang ako ay punong-puno na ng kababalaghan ang buhay ko. Ilang beses akong nausog, napaglaruan ng nuno, nakulam at marami pang iba. Pero hindi yon ang bala kong ilahad sa inyo. Dahil ang bala kong sanang ishare sa inyo ay noong 2022 pa nangyari at masasabi kong nagbigay talaga ito ng chills. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa boyfriend kong si Matthew. Natatandaan ko, nag-decide kami ni Matthew na magbakasyon sa Tagaytay para mag-unwind since super busy kasi namin sa work. Umaga kami bumiyahe kasi nakamotor lamang kami at saka ayokong abutan ng dilim sa gabi. Nakabook kami ng overnight stay sa isang sikat na condo doon. Alam ko na marami sa inyong nasubukan na mag-book doon. So eto na nga. Noong makarating kami ay nadatnan namin ang caretaker ng condo unit para i-assist kami. Nilibot kami sa unit. Sinabi ko kung ano ang mga pwede naming gamitin. Like the usual lang naman, 1 bedroom unit na malinis at kompleto. Nakilala namin ang caretaker sa pangalang Manang Celia. At pagkatapos naming libutin ang buong unit, ay binuksan niya ang LED Smart TV. Pinakita niya kasi sa amin na gumagana and pwedeng manood ng movies. Pagkatapos noon nang masiguro niyang okay na kami ay saka na siya umalis. Nagsimula kaming mag-unpack ng gamit. Yung boyfriend ko pumasok ng CR habang ako ay nag-aayos ng gamit sa sala area. Love? Narinig kong tinawag niya ako. Love? Tapos ay inulit niya ulit. Kaya sumagot ako. Oh, kasi busy akong mag-ayos ng gamit namin. Pumasok ka ba dito? Tanong niya. Nagtaka naman ako kasi hindi naman ako umaalis sa pwesto ko. Matatakotin ako to be honest. Ayoko makipagtakutan sa kanya that time. To think nakakapasok pa lamang namin doon at magsisimula pa lamang ang bakasyon namin. Sinabi ko na lang sa kanya na oo, bakit? Wala. Ano bang tinitingnan mo sa shower panay bukas mo? Sagot niya sa akin. Nung narinig ko yon ay hindi na ako sumagot pa. Bukod sa hindi naman ako pumasok doon ay nakaramdam na ako ng something sa unit na yon. Binuksan ko yung TV at lahat ng mga ilaw bago kami umalis para isipin ng iba na may tao sa unit namin kahit na walang tao. Actually, nagbaon kami ng kulay pink na bumbilya at pinalitan ni Matthew ang ilaw sa balcony. At ipinalit nga yung kulay pink tapos ay binuksan namin yon bago kami umalis. Ngayon kung itatanong ninyo kung bakit pink, well, statement kasi namin yon. Malapit na kasing mag-eleksyon that time at ang kulay pink yung kulay na sinusuportahan naming kandidata sa pagkapangulo. At yun nga, umalis kami ni Matthew ng unit for the meantime para mag-dinner sa labas. Mula sa restaurant na kinakainan namin ay tanaw na tanaw namin ang condo unit namin.
Tinuro ko pa nga kay Matthew yung balcony na may pink na ilaw at tuwang-tuwa kami kasi ang unit lang namin yung may ilaw na ganon. Samantala habang kumakain kami ng boyfriend ko at nagkwekwentuhan ay napatingin ulit ako sa pink balcony namin, Papa Dudut. Kinilabutan ako kasi kitang-kita ko na may nakatayong black figure sa balcony at para ba itong nakaharap sa amin. Agad kong tinuro kay Matthew yung nakita ko. Pero nagtaka ko, bakit hindi niya makita yung black figure na nakatayo sa balcony? Sigurado ka Matthew, hindi mo nakikita yon? Nag-aalalang tanong ko. Hindi, wala namang nakatayo at saka mas malinaw ang mata ko kaysa sayo. Paalala pa niya sa akin habang tinuturo ang salamin ko sa mata na pansamantala kong hinubad dahil kumakain kami. Isuot mo kasi yung salamin mo, mungkahi pa ni Matthew sa akin. Sinuot ko naman yung eyeglasses ko at muli kong binalikan ng tingin ang malayong pink balcony ng unit namin. Walang nagbago, Papa Dudut. May nakatayo pa ring black figure sa balcony dahil doon ay kinilabutan ako. Hindi na maganda to Matthew. Meron talaga akong nakikitang nakatayong black figure sa balcony. Insist ko. Mamayang kaunti ay napansin kong namamatay din na ang pink na ilaw sa balcony hanggang sa tuluyan na itong mag-brown out. Muli kong tinuro yon kay Matthew kaya binilisan na namin ang pagkain ng dinner dahil ang kutob ko pa nga ay meron nakapasok sa unit namin na ibang tao. When we came back ay patay na ang mga ilaw at ang TV sa loob pero hindi naman siya brown out. Talagang pinatay siya sa pamamagitan ng pagpindot sa light button. Pati yung TV pinatay siya sa pamamagitan ng paghila sa kordon na nakapasok sa outlet. Matthew, sabi ko sa iyo may tao dito kanina. Totoo yung natanaw ko na merong black figure na nakatayo doon sa balcony, ang sabi ko. Hindi kumibo noon si Matthew pero bakas sa kanya muka ang takot. Umalis na kaya tayo dito? Nararamdaman ko kasi na parang may hindi magandang mangyayari sa atin dito sa unit natin. Suhestyon ko. Overnight lang naman tayo, pagtiisan na natin. Kung haunted man tong unit natin. Hindi natapos ni Matthew ang kanyang sasabihin nang biglang may bumagsak na gamit mula sa kusina. Agad namin yung pinuntahan at ang bumagsak ay ang stainless tray kung saan nakapatong ang mga disposable cups at mga sachets ng instant coffee. Nagkatinginan kami ng boyfriend ko at ako na ang nagboluntaryong mag-ayos ng mga bumagsak. Samantala nagkwentuhan kami sa balcony habang hinihintay naming dumating yung delivery ng in-order naming beer. After 15 minutes siguro ay dumating na ang orders namin na beer at ilang snacks. Pagkatapos ay doon kami sa balcony uminom ng beer. Binuksan din namin ang pink na ilaw pero never kami nagkwentuhan ng katatakutan. Ayaw kasi naming masira ang gabi naming magkasama. Nung inaantok na kaming pareho ay we decided na matulog na lamang. Bandang madaling araw, I don't know the exact time pero alam kong madaling araw na yon. Kasi late night na din kaming natulog tapos ay wala pa namang sinag ng araw. Nagising ako. Narinig ko yung boyfriend ko na may kausap. Sa volume ng salita niya ay parang bandang nasa CR sila. Para silang nag-aaway. Syempre naalarma ako, bakit naman may kausap siya ng ganitong oras? Akmang babangon na sana ako nang masipa ko yung boyfriend ko sa tabi ko. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Nashock ako sabay pikit, as in pikit na pikit at bumaluktot ako sa takot. Hindi ko na naisipan na gisingin pa siya at pinilit kong matulog sa kabila ng takot. Pagising ko nakita ko siyang nagsa-cellphone sa tabi ko. Again, hindi ko yun inopen sa kanya. We went out para bumili ng breakfast. Then bumalik na kami para kumain at habang kumakain sa balcony ay tinanong niya ako. Nga pala, medyo nagigising-gising ako kagabi. Pilit mong tinatanggal yung kwintas ko. Bakit mo ba tinatanggal? Nagulat ako sa sinabi niya. At dahil ayoko ngang makipagtakutan dahil nandun pa kami sa unit, nasabi ko na lamang sa kanya na nagising ako pero hindi ko tinatanggal ang kwintas niya. Sobrang natulala na ako sa mga sinabi niya sa akin magmula nang dumating kami sa unit na yon. Kilala ko siya kapag nagsasabi siya ng ganon
totoo yon. Akala ko'y dito na natatapos. Naligo na ako dahil malapit na kaming mag-check out. Habang naliligo ako ay may kumatok sa unit. Medyo malakas at madaming beses yon. At dahil naliligo ako, si boyfriend yung nagbukas ng pinto. Narinig ko na lamang na sinara niya din kaagad. Binuksan ko yung pinto ng CR para itanong kung anong sabi ng caretaker. Sagot niya ay wala naman tao. Samantala 7:00 ng umaga habang nasa CR ako ay may narinig akong bumukas ng main door, Papa Dudut. Iniisip ko na baka umalis saglit si Matthew para bumili ng pagkain sa labas. Nagpaalam na rin naman siya na aalis bago pa ako pumasok ng CR. So ayun nga, sandali lang akong naligo noon, wala pang 5 minutes. Paglabas ko ay nagulat ako, as in nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko si Matthew na nakatayo sa harapan ng pintuan ng CR. Nakangisi ito sa akin at parang inaakit ako na ano. Mamayang kaunti ay naghubad na siya ng kanyang damit at hinawakan niya ang bumabakat sa kanyang pantalon. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Muling nabuhay ang kanyang pagkalalaki. Mamayang kaunti lumapit siya sa akin at nilapit niya ang kanyang muka sa bandang tenga ko at dinilaan niya yon. On the spot, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng init sa aking katawan. Kaya gumanti ako ng halik kay Matthew. Kinuha naman niya ang aking kamay at ipinasok niya yon sa kanyang shorts. Nag-blush ako kasi ramdam na ramdam kong nangangalit na ang kanyang pagkalalaki. And the next thing I knew ay bumigay na ako sa tawag ng laman. We had sex in the shower. Sobrang hot ni Matthew ng sandaling yon, which is nakakapanibago. We had sex before at medyo aaminin kong medyo boring siya pagdating sa aspetong yon. Pero yung Matthew na kaharap ko ngayon was one of a kind. Sobra akong napaungol habang nilalakbay ng kanyang tapat na sundalo ang kuweba ng kaligayahan. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang pag-ungol namin ni Matthew, tanda na narating na namin ang rurok. Wow Matthew, yun na yata ang pinakamasarap na ibinigay mo sa akin. Wika ko habang naghahabol pa ng hininga dahil sa tindi ng aming lovemaking. Hindi kumibo si Matthew at nanatili lamang itong nakatingin sa akin at pangisi-ngisi. Nagtataka lamang ako. Sa tindi ng pinagdaanan namin, ako lang ang pinagpawisan. Habang si Matthew naman ay ni isang butil ng pawis ay wala kang makikita sa kanyang katawan. Pero hindi ko na rin pinansin yon, Papa Dudut, dahil sa huli, ang mahalaga lamang sa akin ay napaligaya ako ng gusto ni Matthew ng araw na yon. Uulitin natin to ha? Panukso ko pa kay Matthew. Pero hindi pa rin siya kumibo at sa halip ay lumapit siya sa akin at binigyan ng isang naglalagablab na halik. Naputo lamang ang steamy kiss namin nang biglang nagring ang cellphone ko na nakapatong noon sa mesa ng kusina. Nagpaalam ako kay Matthew na sasagutin ko ang tawag habang iniwan ko siyang mag-isa sa CR. Nagmamadali naman akong kinuha ang cellphone habang nakatapis lamang ako. Pero kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi yung caller ID. Ang sabi ay si Matthew ang tumatawag. Kinabahan kong sinagot ang call. Bes, bakit ang tagal mong sagutin ang phone? Wika ni Matthew na nasa kabilang line. Kinilabutan na ako at sa sobrang takot ay nabitawan ko noon ang aking cellphone. Tapos lumingon ako sa CR kung saan ay iniwan ko ang nakatali kong si Matthew pero wala na siya roon, as in walang tao. Papa Dudut, nanginig noon ang buong katawan ko sa sobrang takot habang dinig ko pa rin ang boses ni Matthew sa kabilang linya. Dahan-dahan kong kinuha ulit ang cellphone at idinikit ko ulit yon sa tenga ko. Matthew, akala ko ba bumalik ka kaagad? Nanginginig ang boses ko noon ng mga sandaling yon. Nandito pa ako sa convenience store. Ano bang gusto mong kainin? Meron ditong giniling, bopi, sisig o baka gusto mong magpasta? Meron lasagna rito at Bake Mac, bes. Okay ka lang? May pag-aalalang tanong ni Matthew sa akin. Sa puntong yon ay umiyak na ako. Bilisan mo Matthew, umuwi ka na dito, pakiusap. Ang sabi ko habang natataranta. Tapos ay naputol na ang linya. Agad din naman bumalik si Matthew at dala-dala ang mga pagkaing binili niya sa convenience store. Pero sobra siyang nagalala nang makita niya akong umiiyak sa may sofa. Ano ba nangyari ha?
Tanong niya sa akin. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko masabi sa kanya ang nangyari sa akin. Kasi una sa lahat ay hindi naman siya naniniwala sa mga doppelgangers. Pero hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil na-meet ko ang doppelganger ni Matthew. Samantala pagkatapos kumain ay nag-prepare na kami ng pag-alis. Nung nakaayos na ang gamit namin at ready nang umalis ay biglang may kumatok. Si Matthew na ang nagbukas ng pinto at nakita niyang si Manang Celia yon, ang caretaker ng unit. My boyfriend asked her kung siya ba yung kumatok kanina. Sagot niya ay hindi daw. Kararating niya lang daw. Nagtingin ang kami ni Matthew pero hinayaan na namin. Iniisip ko na lamang na baka may namali ng katok. Pero the chances are very small. Agad din naman siyang binuksan ng boyfriend ko. Kung tatakbo yung kumatok, makikita dapat niya kaagad. Anyway, pag uwi namin ay hindi pa rin ako makausap ng matino ni Matthew. Naglalaro kasi ang isipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari sa akin o hindi na. Pero sa huli nagpasya na lamang akong ilihim sa kanya ang aking naranasan. Akala ko papadudot ay doon na matatapos ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na meron pa palang naghihintay sa akin na mas matinding pagsubok. Year 2023 ay umalis si Matthew ng Pilipinas para mag-work sa Sabah, Malaysia. 1 taon lang naman ang kontrata niya doon. At ginawa niya yon para makapag-ipon siya para sa pinaplano naming pagpapakasal sa January 2025. Habang ako naman ay nag-resign ako noon sa work dahil naghahanap ako noon ng more greener pastures. Natanggap din naman ako sa work pero na-assign ako noon sa Clark. Malayo yon sa talagang bahay ko sa Muntinlupa pero kinagat ko rin ang offer kasi masyadong malaki yon para lang tanggihan. Ang ending ay pumayag akong mag-relocate sa Pampanga while pinatira ko na lamang yung kapatid ko pansamantala sa bahay ko sa Muntinlupa. So nangupahan nga ako sa isang boarding house na medyo malapit sa papasukan kong trabaho. Normal lang ang laki ng bahay, sa first floor ay sala, kusina at banyo habang sa second floor naman ay mayroong 3 kwarto. 3 babae kaming nangungupahan doon at kanya-kanya kami ng kwarto. Si Ate Wilma ang pinakamatagal na doon, mahigit 2 taon na. Isa siyang 40 years old na lady guard. Yung isa naman ay si Ate Melen na mahigit 1 taon na doon. 38 years old at kasama ang anak niyang 7 taong gulang na si Jaju. At ako yung pinakabago at pinakabata sa aming umuupa doon. Papadudot maayos naman ang kwarto ko. Medyo maluwag naman at yung bintana ko ay nakaharap sa isang bukirin kaya presko ang hangin pagbukas ng bintana. Normal naman ang bahay at paligid, wala akong nararamdaman na kakaiba. Pero after a month ay doon ko naranasan ang tila pagbisita sa akin ng kababalaghan kapag natutulog ako sa gabi. Ganito ang madalas na senaryo. Habang natutulog ako ay marinig ko na lamang ang tunog ng pinto ng kwarto ko na bumubukas. Tapos ay makikita ko ang isang lalaki na papasok sa kwarto ko. Hindi ko namumukhaan pero kasing tangkad at kasing puti ni Matthew. Wala siyang saplot at katulad ni Matthew, matipuno ang kanyang pangangatawan at maamo ang kanyang mukha. Obviously hindi si Matthew yon kasi nasa abroad noon ang boyfriend ko. At hindi rin ako sigurado noon kung nananaginip lang ba ako sa tuwing nagpapakita sa akin ang lalaking yon. Lalapit siya sa akin para hubarin ang mga damit ko. Madalas naman ang suot ko pag natutulog ay sando at andis lang para presko or maikling shorts. Tapos pag wala na akong saplot ay sisimulan na niyang makipagtalik sa akin. Yung isip ko aware na mali ang nangyayari pero yung katawan ko ay sumasabay lang sa kagustuhan ng misteryosong lalaki na yon. Tuloy-tuloy kami sa ginagawa namin hanggang sa matapos. Dan bigla na lang akong magigising. Panaginip lang pala pero parang totoo. Palagi pong ganyan ang eksena din mapapansin ko na ang oras pag nagigising ako ay between 2:15 to 2:30 a.m. Pawis na pawis at pagod na pagod. Siguro yung mga 2 times a week nangyayari yon sa akin. May mga nabasa ako na nagsasabing ginagawa daw ng incubus ang itsura ng lalaki na nagugustuhan mo. Sa case ko ay ang boyfriend kong si Matthew. Minsan na habang natutulog ulit ako ay
Narinig kong muling bumukas ang pinto at nagising ako at agad kong kinuha ang cellphone ko para buksan ang flashlight. Pero ang nakita ko ay si Matthew nakahubad dito at nakangisi sa akin. Hindi ikaw si Matthew, naibulalas ko. Kahit na alam kong gising ako noon pero parang sinasabi ng utak ko na nananaginip lamang ako. Mamayang kaunti lumapit na ang doppelganger ng boyfriend ko. Tapos ay pumaibabaw ito sa akin at pinaghahalikan ang leeg ko, ang dibdib at sa ibang parte ng aking katawan. Alam kong mali yon at alam kong hindi yon si Matthew pero hindi ko talaga mapigilan noon ang sarili ko na mag-give in sa kakisigan ng lalaking pumatong sa akin. Bes, simula nung makita kita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Hayaan mong paligayahin kita. Mahinang sabi niya noon nang tumapad sa tenga ko ang mga labi niya. Pagkatapos noon ay isang mainit at steamy na pakikipagtalik ang ginawa namin noon. Totoo man yun o hindi, bahala na. Basta ang mahalaga na lamang sa akin noon ay ang maligayahan at maranasan kong sambahin ng lalaki ang katawan ko. Pero papadudot, pagkatapos ng bawat pagtatalik namin ng doppelganger ni Matthew ay aaminin ko talagang sobra akong nakukonsensya. Samantala ay tinanong ko sina Ate Wilma at Ate Milin kung may na-experience na ba silang kakaiba sa bahay na yon, pero ang sabi nila ay wala naman daw. Kapag nasa bahay ako, madalas bukas ang bintana ng kwarto para makapasok ang preskong hangin habang natutulog ako. Pero gaya nga ng sabi ko ay buko rin ang nasa tapat ng bintana ko at wala namang puno sa tapat. Kasi sa ibang mga kwento ay madalas involve ang puno sa tapat ng bintana kapag elemento na ang nangahalay at hindi incubus. Tapos ito na ang pinaka nakakakilabot na nangyari. Isang beses gabi na akong umuwi galing sa trabaho. Kumain lang ako ng kaunti tapos ay naligo na. Pagkatapos kong maligo'y umakyat na ako sa kwarto ko. Nakatapis lang ako ng tuwalya noon, then nagpunas lang ako ng katawan. Since pagod na nga ako at inaantok na, sinabit ko na lamang yung tuwalya sa hanger. Binuksan ng electric fan at humiga na ako sa kama. Di na ako nagbihis noon kasi medyo mainit din ang panahon. Mabilis akong nakatulog at sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay narinig ko na naman na bumukas ang pintuan ng kwarto ko at nakita kong pumasok yung lalaki. Lumapit siya sa akin at nagtalik na naman kami. Kahit na sinusubukan kong magising sa panaginip na yon ay hindi ko magawa. Then habang may nangyayari sa amin, narinig ko na parang sumarado ang pinto ng kwarto ko pero hindi ko na yon pinansin. Parang ang tagal naming nagroromansahan ng gabi na yon. Nagising ako pasikat na ang araw tapos ay parang nagkaroon ako ng wet dreams. Madalas kong naririnig yan sa mga lalaki pero nabasa ko na nangyayari din pala sa mga babae. Nang buwaba ako sa kusina para magkape, naabutan ko doon si Ate Melin at ang sabi niya, "Oh, umuwi na pala yung boyfriend mo. Nasaan na siya?" Nagulat ako sa sinabi niya kaya sagot ko, "Ha? Nasa abroad pa ang boyfriend ko. Next year pa ang uwi nun." Parang ayaw maniwala ni Ate Melin tapos yung sumunod na sinabi niya ang mas kinagulat ko. "Sus, kunwari ka pa nakita ko nga kayo kagabi. May ginagawa kayong milagro sa kama mo. Hindi nyo yata nailapat ang pinto ng kwarto kaya nung pagdaan ko kagabi, sa tapat ng pinto ay nakita ko kayo. Pero sinarado ko naman kagad ng pinto mo." Natatawa pa nitong sabi sa akin. Nanlamig ang katawan ko sa mga sinabi ni Ate. Kinilabutan talaga ako. So hindi panaginip yung nangyari kagabi. Talagang may katalik akong lalaki at doppelganger yon ni Matthew. Tapos yung narinig kong pagsarado ng pinto habang nagtatalik kami nung doppelganger ay si Ate palang nagsara noon. Agad kong kinuwento kay Ate ang mga naranasan kong panaginip at talagang wala akong dinadalang ibang lalaki sa bahay. Umiyak na nga ako noon sa sobrang takot kaya pati si Ate Melin ay kinalabutan na sa kwento ko. Sinabi rin naman kay Ate Wilma ang mga nangyari. Sabi naman niya hindi raw yon basta doppelganger. Isa raw incubus yun, yung nakakatali ko. Ito raw yung mga demonyong nagaan yung lalaki para makipagtalik sa mga babae. Dahil sa nalaman ko ay kinilabutan talaga ako.
Pansamantalang nakitulog ako sa kwarto ni Ate Wilma at makalipas lang ang 2 linggo ay umalis na ako doon at lumipat sa ibang boarding house. Pero wala akong inaksayang panahon noon at humingi ako ng tulong sa isang pare na kilalang exorcist. Inamin ko sa kanya ang aking mga nararanasan at kinumpirma nga niya na isa yung incubus. Kaya nagsagawa ng exorcism ritual ang pare sa akin. May mga kasama siyang alalay noon, matagal din ang naging ritual at aaminin ko na sa bawat segundo na pumapatak ay kinikilabutan talaga ako. Pero pagkatapos ng naturang exorcism na isinagawa sa akin ay hindi ko na rin naranasan pa ang pagbisita ng doppelganger o incubus para makipagtalik sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sinikap kong mag-move on. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi nga nagtagal, natapos din ang lahat. After 1 year ay umuwi na si Matthew at tinuloy na namin ang pagpaplano naming kasal na gaganapin sa January 26, 2025, araw mismo ng kaarawan ko. Papa Dudut, eto lamang po ang may babahagi kong totoong kwento sa inyo. Sana'y mabasa nyo ito at mapakinggan ko ito balang araw. Thank you in advance. Lubos na nagpapasalamat, Bes. Nakakatakot ang naging karanasan ni Bes sa kamay ng isang doppelganger o incubus. Pero sa huli natalo din niya ito dahil na rin sa tulong ng Panginoon at sa kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Sa buhay talaga natin, mararanasan natin na maka-encounter tayo ng mga tao o kaya nilalang na mag-take advantage sa atin. Kaya maging alerto kayo sa lahat ng oras. Maging mapagmatsyag at higit sa lahat ay maging matapang. Huwag niyo rin kakalimutan ang humingi ng gabay sa Panginoon dahil malaki ang may tutulong nito para mailayo ka laban sa mga puwersa ng mga kasamaan na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.